Alam mo ba na kapag kumakain ka ng pinya ay kinakain ka rin nito? Maniwala ka man o hindi, sa unang kagat ang tamis at kasariwaan ng pinya ay nakakagana. Pero habang tumatagal at dumarami ang subo, mapapansin mong parang may kakaiba. Unti-unting sumasakit ang bibig mo, parang tinutusok o humahapdi. Alam mo ba kung bakit? Kapag tiningnan mo ang laman ng pinya sa ilalim ng mikroskopyo, makikita mong puno pala ito ng malamikroskopikong tinik na tinatawag na calcium oxalate crystals. Sa bawat kagat, tinutusok ng maliliit na kristal na ito ang loob ng bibig mo. At hindi pa yan, may taglay ding bromelain ang pinya, isang enzyme na sumusira sa protina. Kaya nasisira ang natural na lining ng bibig at nagdudulot ng hapdi, kirot o pangangati. Kung hilaw o hindi na ihanda ng maayos ang pinya, karaniwan ay banayad lang ang epekto. Pero sa ibang tao, pwedeng lumala, namamaga ang labi, nagkakasugat ang gilagid, sumusuka, nagtatay, o nagkaka-allergy. Ang madalas na remedy ay ibabad muna ang pinya sa tubig na may asin. Nakakatulong ito pero hindi laging sapat. Mas epektibo kung lutuin muna, i-steam o igisa para mamatay ang bromelain at maiwasan ang anumang masamang epekto.